Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin ano ba ang tinatawag na abandoning post. Paano ba natin malalaman o matatawag na ang isang security guard na katulad natin ay na-abandoning post sa ating binabantayan. Kaya't kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya't panoorin mo hanggang dulo. At syempre, bago tayo mag-umpisa, muli hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para laging updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya't umpisahan na natin. Let's go! At syempre, bago tayo tuloy mag-umpisa, muli, nais ko muna magpasalamat sa mga subscribers natin. Ayun, sa walang sawang sumusubaybay at sumusuporta sa mga bagong video na inilalabas natin. Ayun, malaking shoutout sa inyo mga ka-59. At ayun, syempre, ang lagi nating paalala sa ating lahat, nasan ka man ngayon naka-duty ka-59, always 1035 lagi sa 20 para 74 tayo 16. At ayun na nga ang kapayt na pag-uusapan na natin kung ano ba yung tinatawag na abandonment of post or abandoning post sa ating mga security guard. Bago yan, may babasahin lang tayo na ilang article para malaman natin kung ano ba ang ibig sabihin ng kumbaga abandonment of post. What is abandoning of post? Abandoning of post as a security guard meaning leaving assigned duty without proper relief or permission is a serious that can lead disciplinary action, potentially including termination. Examples of situation that could be considered abandonment of post. Number 1, leaving your post to attend personal matters without proper relief. Number 2, leaving the post without informing a supervisor or relieving guards. Number 3, going off duty without proper handover or turnover procedures. Number 4, failing to return to post after a break or other authorized leave. At ayun nga, mga ka-59, di ba? Kumbaga, napakasimple lang naman ang meaning dun sa kumbaga binasa natin na kumbaga ang tinatawag na abandoning post kung ikaw ay umalis dun sa binabantayan mo nang hindi ka nagpaalam dun sa kapalitan mo o hindi pa dumarating yung kapalitan mo ay iniwan mo na yung pwesto mo o di naman kaya kumbaga umalis ka na lang sa pwesto mo nang hindi ka nagpapaalam dun sa mga superior mo, diba? Bigla ka na lang umalis. Yun yung kumbaga abandonment of post na tinatawag. At ayun din, syempre 'di ba may mga example din na kino-considered na kumbaga kapag yun ay ginawa mo is considered na abandonment of post ka. Katulad ng iiwan mo yung pwesto mo para sa sarili mong kapakinabangan nang hindi ka nagpapaalam doon sa kapalitan mo or sa superior officer mo. 'Di ba? Ano pa? Yung number 2, yung kumbaga iiwanan mo yung pwesto mo nang walang kumbaga walang paalam, 'di ba? O walang pahintulot ng superior mo. Ang kumbaga considered din as a abandonment of post. Ano pa yung isa, yung number 3, 'di ba? Ano mang nakalagay sa number 3 na going off duty without a proper handover or turnover procedure, 'di ba? Yung kumbaga palibasa off duty ka na at hindi pa dumarating yung kapalitan mo, bigla ka na lang aalis, 'di ba? Mali 'yon, 'di ba? Kumbaga considered diyan pag yun ang ginawa mo, automatic yan abandonment of post ka, 'di ba? Ano pa, hindi lang naman yun ang yung pagka halimbawa yung number 4, yung failing to return to post after a break, 'di ba? Halimbawa break time mo lang, tapos naisipan mong hindi na bumalik doon sa binabantayan mo, automatic yan, malaking 16 yan, 'di ba?
Kasi break time mo lang dapat babalik ka. 'Di ba? Kung hindi ka babalik, automatic yan, abandonment of post yan. 'Di ba? Paano naman daw, may mga nagtatanong, paano naman halimbawa, ihi ka na at kumbaga kailangan mo nang magbawas ng ano mo dahil tumatawag ka, wala pa yung kapalitan mo, tumatawag ka doon sa officer mo, yung pinatakbong reliever hindi pa dumarating. Ang gagawin mo, depende kasi yan sa pwesto na binabantayan. Siyempre, kung ang pwesto mo critical, dapat ganito ang gagawin nyo. Pag nararamdaman nyo na naiihi kayo o may kailangan kayong kumbaga sa sarili nyo, pang sarili nyo talaga, tawag ng kalikasan, maramdaman nyo pa lang, tumawag na kayo. 'Di ba? Para kumbaga mapadalang kagad kayo ng responde, hindi yung tatawag kayo, ihi na kayo. 'Di ba? Pag matagalan, paano kung critical yung pwesto mo, hindi mo talaga pwedeng iwanan yan. Kasi baka mamaya pag alis mo, biglang pasukin yung binabantayan nyo, 'di ba? Kumbaga depende rin, 'di ba? Kumbaga yung tinatawag na case to case base yan. Kaya kailangan siyempre tayo gwardiya, madiskarte tayo. At ito mga kapaignan, ang simpleng reminder ko sa inyo para hindi kayo makasuhan o hindi kayo magkaroon ng violation ng abandonment of post. Ito yung lagi nyong tatandaan, yung GO number 5. Yung ano ba yung GO number 5? To quit my post only when properly relieved. 'Di ba? Siyempre, aalis lang tayo kung nandiyan na yung kapalitan natin, na i-turn over na natin sa kanya, o kaya nakapagpaalam tayo sa mga opisyal natin para kumbaga wala tayong maging problema. At ayun mga kapaignin, hanggang dito na lang muna tayo. Ayun, sana kahit papano ay may napulot kayong konting kaalaman regarding dun sa abandoning post na pinag-usapan natin. Mga kapaignan, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat, mabuhay kayo at God bless sa ating lahat. Thank you.